Ang pamilya ay dapat na iyong kanlungan. Pero paano kung sila mismo ang magtulak sa iyo sa hukay sa isang gabing puno ng halakhak? Ang buhay ni Isabela Monteverde ay nagtapos sa isang madilim na kataksilan. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Binigyan siya ng pagkakataong balikan ang nakaraan, hindi para umiyak, kundi para maningil. Mula sa mga abo ng pagkatalo, muling babangon ang isang babaeng marunong ng lumaban. Dahil sa pamilya Monteverde, ang katotohanan ay mas matalas pa sa kutso, at ang karma ay hindi natutulog. Isang malakas na tulak, isang nakakabinging tawa. At ang malamig na boses ni Mommy Regina na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Salamat sa mana Isabela, sa impyerno mo nagastusin. Ramdam ko ang hangin na humahampas sa aking katawan habang bumabagsak ako mula sa balkon ng aming mansyon sa Tagaytay. Ang huling nakita ko ay ang nakangising mukha ni Clarice, ang kapatid ko sa ama, habang nakakapit sa braso ng aking madrasta. Pagkatapos noon, wala na. Kadiliman, isang masakit at madugong katapusan para sa isang tangang tulad ko na naniwala sa kanilang mga paimbabaw na yakap. Ngunit pagdilat ng aking mga mata, hindi lupa ang sumalubong sa akin. Hindi rin ang sakit ng pagkabagsak. Ang nalanghap ko ay ang pamilyar na amoy ng insenso at kandila. Ang narinig ko ay ang mahinang huni ng aircon. Dahan-dahan akong bumangon, abol ang aking hininga. Ang puso ko ay tumitibok na mabilis, tila gustong kumawala sa aking dibdib. Napahawak ako sa aking leeg, buo ito. Walang sugat, walang dugo. Lumingon ako sa paligid at doon ko napagtanto na nasa sarili akong silid sa aming mansyon sa Manila. Napako ang tiin ko sa altar na nasa sulok ng kwarto. Doon ang litrato ni Papa ay tila nakatingin sa akin ng may pagmamahal. Ang kandila ay buhay pa. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa dilim. Diyos ko, panaginip lang ba yon? Bulong ko sa sarili ko, ngunit ang sakit sa aking puso ang hapdi ng pagkakanulo ni na Regina at Clarice ay hindi pakiramdam ng isang panaginip. Masyado itong totoo, masyado itong sariwa. Dali-dali kong kinuha ang aking cellphone sa side table nang makita ko ang pet sa muntik ko ng mabitawan ng hawak ko. August 15, 3 buwan bago ang araw ng pagbasa ng huling habilin ni Papa. 3 buwan bago ang araw ng aking kamatayan. Bumalik ako sa nakaraan. Binigyan ako ng pagkakataon ng langit na mabuhay muli. Salamat, Papa! Salamat sa pagkakataong ito! Naiiyak kong sambit habang nakatitig sa kanyang larawan. Naalala ko kung paano nila ako nilinlang sa unang buhay ko. Kung paano nila ako pinaniwala na mahal nila ako habang unti-unti nilang nilalaso ng isipan ni Papa at ninanakaw ang aming yaman. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ako nakagalaw nang makita ko ang pumasok si Regina. Ang babaeng pumatay sa akin. Ija, gising ka na pala. Bakit parang nakakita ka ng multo? Ang malambing at mapagpanggap na boses ni Regina ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng peking pag-aalala na dati ay itinuturing kong totoo. May masama ka bang panaginip? Kanina ka pa raw sumisigaw, sabi ng mga katulong. Gusto kong sumigaw. Gusto kong dambahan ang kanyang leeg at itanong kung bakit niya nagawa sa akin yon. Pero naalala kong pagkakamali ko nun. Masyado akong naging padalos-dalos. Kung lalaban ako ngayon nang walang plano, ako pa rin ang matatalo. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong isuot muli ang maskara ng isang mahina at masunuring anak. Yumuko ako at pilit na naglabas ng luha. Opo, Mommy. Napanaginipan ko si Papa. Parang ayaw niya raw akong iwan. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humahaplos sa aking buhok. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngayon ay tila kagat ng isang ahas. Huwag kang mag-alala, Isabela. Nandito naman kami ni Clarice. Hindi ka namin pababayaan. Alam mo namang ikaw lang ang itinatangi namin, di ba? Kasabay ng kanyang mga salita ay ang pagpasok ni Clarice sa kwarto. May hawak siyang tray ng pagkain. Ate, heto oh, pinaghanda kita ng lugaw. Sabi ni Mami, masama raw ang pakiramdam mo. Ngumiti si Clarice, ang ngiting dati. Ay akala ko'y tapat. Ngunit na yon ay nakikita ko na ang ngikit na nagtatago sa kanyang mga mata.
Sa unang buhay ko, si Clarice ang paborito kong kasama. Siya ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng sikrete ko. At siya rin ang huling tumulak sa akin patungo sa kamatayan. Salamat, Clarice. Napakabait mo talagang kapatid. Sabi ko habang tinatanggap ang tray. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit na pilit kong ikinukubli. Siyempre naman ate, pamilya tayo di ba? Utang na loob namin kay Papa ang lahat ng ito, kaya kailangan nating magtulungan. Sagot ni Clarice bago sila lumabas ni Regina. Na magsara ang pinto, mabilis kong inilapag ang tray. Hindi ko kakainin ng anumang galing sa kanila. Sino ang nakakaalam kung may lason na rin ito gaya ng ibinigay nila kay Papa Tumayo, ako at lumapit sa bintana. Mula rito ay tanaw ko ang malawak na bakuran ng mansyon ng mga Monteverde. Ang mansyong pinaghirapan ni Papa na ngayon ay pinagpipistahan ng mga buitre. Akala ninyo ay tanga pa rin ako. Bulong ko sa hangin. Akala ninyo ay kontrolado ninyo ang tadhana ko. Pero sa buhay na ito, ako ang magsusulat ng sarili kong kwento. Ibabalik ko sa inyo ang bawat luhang ibinuhos ko. Sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito kayo ang mahuhulog sa hukay na hinukay ninyo para sa akin. Isang kumatok muli sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang pamilyar na yabag ni Regina. Ito ay isang matigas at formal na katok. Miss Isabella, Attorney Adrian here. Kailangan nating pag-usapan ng ilang mahahalagang dokumento na iniwan ng inyong ama. Si Adrian, ang legal director ng kumpanya at ang tanging tao na sumubok magbabala sa akin noon, ngunit hindi ko pinakinggan dahil naniwala ako sa mga sulsol ni Regina. Binuksan ko ang pinto, nakatayo dun si Adrian, suot ang kanyang formal na suit. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri ang bawat galaw ko. Attorney, pasok po kayo, paanyaya ko. Pumasok siya at naupo sa tapat ko. Inilabas niya ang ilang papeles mula sa kanyang folder. Miss Isabella, alam kong maaga pa para pag-usapan ito, pero may mga bilin ang inyong ama na kailangan maisagawa bago ang formal reading ng will. May mga transaksyon sa kumpanya na kailangan ng inyong pirma bilang pansamantalang tagapamahala. Tiningnan ko ang mga papeles. Sa unang buhay ko, pumirma lang ako ng hindi nagbabasa. Dahil sinabi ni Mami Regina na makakabuti ito sa akin. Ngunit na yon binasa ko ang bawat letra. Isang transfer of funds sa isang offshore account na nakapangalan sa isang dummy company. Ang pirma ko ang magsisilbing pahintulot para manakaw ang malaking bahagi ng pera ng kumpanya. Napatingin ako kay Adrian. Attorney, sigurado ba kayong para sa kapakanan ng kumpanya ang dokumentong ito? Sandaling natigilan si Adrian. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa gulat. Hindi niya inaasahan na magtatanong ako. Sa unang buhay ko, wala akong pakialam sa negosyo. Bakit niyo po naitanong, Miss Isabella? Mahinahong tanong ni Adrian. Dahil parang may mali rito. Sagot ko habang ipinapakita ang isang particular na clause. Hindi ba't ang account na ito ay walang kinalaman sa ating mga suppliers? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Isang ngiti na tila nagsasabing sa wakas nagising ka rin. Tama po kayo. Mukhang kailangan nga nating suriing mabuti ang mga ito. Mukhang may mga tao sa loob ng kumpanya na nagsasamantala sa pagkakataon. Sa labas ng pinto, narinig ko ang mahinang kaluskos. Alam kong nakikinig si Regina. Alam kong naghihintay siya na makuha ang gusto niya. Hinarap ko si Adrian at sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang lamig sa aking mga mata. Attorney, marami tayong dapat ayusin. At gusto ko magsimula tayo sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Papa. Bumukas ang pinto ng bahagya. Si Regina ay nakatayo dun may dalang baso ng gatas. Ija, attorney, pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang siguraduhin na naiinom ni Isabella ang kanyang gamot. Tiningnan ko ang baso ng gatas na hawak niya. Alam ko ang lasa niyan. Ang lasa ng unti-unting kamatayan. Ngumiti ako sa kanya, isang matamis ngunit mapanganib na ngiti. Salamat, Mommy. Pero huwag kayong mag-alala simula ngayon. Alam ko na kung ano ang nakakabuti at nakakasama sa akin. Attorney Adrian, ituloy natin ang usapan natin. Tungkol sa mga taong traidor sa loob ng bahay na ito. Nakita ko ang paninigas ng pangga ni Regina. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa baso. Sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang giyera. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng alas. Ang tanong na lamang ay,
Hanggang saan ang kayang gawin ni Regina para pigilan ako bago ko malaman ang pinakamalaking sikretong itinatago nila ni Roberto? Nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ang bawat sulok ng silid na ito ay nagpapaalala sa akin ng katotohanang hindi ako dapat naririto dahil sa kabilang buhay ang silid na ito ay naging saksi sa aking pag-iyak bago ang aking huling hininga. Dahan-dahan akong tumayo at humarap sa salamin. Maputla ako, may mga itim sa ilalim ng aking mga mata dahil sa kulang na tulog at matinding pag-iisip. Ngunit sa likod ng kapagurang yon, may apoy na hindi kailanman mapapatay ni na Regina. Kailangan mong maging magaling, Isabela, bulong ko sa aking refleksyon. Ang bawat luha ay dapat may kapalit. Ang bawat pagpapakumbaba ay dapat may patutunguhan. Isinuwat ko ang isang simpleng puting damit, ang paboritong kulay ni Papa, na ayon kay Regina ay nagpapagmukha sa akin na inosente at kailangang protektahan. Iyon ang gusto nilang makita, ibibigay ko sa kanila. Bumaba ako para sa almusal. Ang amoy ng pritong saging at kape ay pumuno sa mansyon, ngunit para sa akin, ito ay amoy ng panganib. Naroon na sila sa hapagkainan, si Regina na pormal sa kanyang suot at si Clarice na abala sa kanyang cellphone habang humihigop ng juice. "Good morning, Mommy." "Good morning, Clarice." Mahina kong boses, sapat lang para marinig nila ang lungkot na pilit kong ipinapakita. "Oh, Isabela, hiha, maupo ka na. Pinahanda ko ang paborito mong tsamporado," sabi ni Regina nang hindi tumitingin sa akin, abala sa pagbabasa ng diaryo. "Kamusta ang pakiramdam mo?" sabi ni Attorney Adrian kanina. "Mukhang naging emosyonal ka raw sa usapan niyo kagabi." Napatigil ako sa pagupo. "Adrian, alam ko mapapansin niya ang pagbabago ko pero hindi ko akalain na babanggitin niya agad yon kay Regina. O baka sinusubukan lang ni Regina na hulihin ako?" "Medyo nahilo lang po ako, Mami. Marami lang po kasing naalala tungkol kay Papa kapag negosyo ng pinag-uusapan." Sagot ko habang dahan-dahang kumukuha ng pagkain. "Ate, dapat kasi ay huwag mo nang pahirapan ang sarili mo." Singiti Clarice na may halong pambabastos ang tono kahit nakangiti. "Hayaan mo na si Mommy at ang mga board members ang mag-asikaso ng kumpanya. You're too fragile for business. Look at you, parang isang ihip lang ng hangin ay tutumba ka na." Fragile, marupok. Yan ang tingin nila sa akin sa loob ng mahabang panahon. "Siguro nga, Clarice, maswerte ako dahil nandyan kayo ni Mommy," sabi ko sabay tingin ng diretsyo sa mga mata ni Clarice. Nakita ko ang panandaliang pagkailang sa kanyang mga mata bago siya muling tumingin sa kanyang phone. Pagkatapos ng almusal, nagtuloy ako sa study room ni Papa. Ito ang lugar na pinaka-iniingatan ko. Ang amoy ng lumang papel at leather ay nagbibigay sa akin ng lakas. Habang tinitingnan ko ang mga family picture namin sa ibabaw ng table, pumasok si Adrian. "Miss Isabela, hindi ko inaasahang makikita ka rito ng ganito kaaga," bungad niya. Bit-bit niya ang parehong folder kagabi. Hinarap ko siya. Sa liwanag ng umaga, mas nakita ko ang talas ng kanyang mga mata. Si Adrian ay hindi lang abogado ni Papa. Siya ang naging kanang kamay nito sa loob ng 10 taon. "Attorney, gusto ko lang sanang tingnan ang mga huling sulat ni Papa. Baka may nakaligtaan akong detalye," sabi ko pilit na pinapanatili ang panginginig ng aking boses. Lumapit si Adrian at inilapag ang folder. "Tungkol sa pinag-usapan natin kagabi, Miss Isabella, gusto ko malaman kung seryoso ka ba talaga sa sinabi mong hahanapin natin ang katotohanan." "Bakit niyo po naitanong?" Huminga siya ng malalim. "Dahil ang mundong pinasok ng iyong ama ay puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa. At kung mapapasya kang lumaban, hindi mo na magagawang bumalik sa pagiging inosenteng anak na kinilala ng lahat. It is a dangerous path, Isabella." "Alam ko, attorney, pero mas mapanganib ang manatiling bulag habang ninanakawan ka na sa harap ng iyong mukha." Seryoso kong sagot. Sandaling natahimik ang paligid. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. Alam kong sinusubukan niyang basahin kung hanggang saan ang tapang ko, at ako naman ay sinusubukang alamin kung hanggang saan ko siya pwedeng pagkatiwalaan. "Hanga ako sa pagbabagong ito," mahinang sabi ni Adrian. "Pero mag-ingat ka, si Mrs. Regina ay hindi basta-basta susuko. Ngayong umaga pa lang nagtanong na siya tungkol sa mga dokumentong hindi mo pinirmahan." "Anong sinabi niyo sa kanya?"
Sinabi ko na kailangan mo lang mang oras para magluksa, pero hindi siya naniwala. Maganda ka, Isabela. Gagamitin niya ang lahat ng alas niya para mapasunod ka. Hindi nagkamali si Adrian. Pagdating ng hapunan ng kapaligiran ay mas lalong bumigat. Naroon din si Marco, ang aking ex-fiancé, na sa unang buhay ko ay naging kasabwat din ni na Clarice para makuha ang aking mga share sa kumpanya. Isabela, darling. Balita ko ay hindi ka raw masyadong lumalabas ng kwarto. Lapit ni Marco sa akin para humalik sa pisngi. Ang amoy ng kanyang pabango ay nagpabalik sa akin sa gabing huli kaming nagkasama, ang gabing ipinagtapat niya sa akin na si Clarice talaga ang mahal niya habang nakahiga ako sa hospital bed. Umiwas ako ng bahagya, nagkunwaring inaayos ang aking buhok. Medyo masama lang ang pakiramdam, Marco. Salamat sa pagdalaw. Poor ate. Pang-uuyam ni Clarice habang nakaupo sa tabi ni Marco. Ang kanilang mga binti ay magkadikit sa ilalim ng lamesa, isang bagay na dati ay hindi ko napapansin, pero ngayon ay malinaw na sa aking paningin. Marco, baka kailangan ni ate ng vacation. Why don't you take her to Tagaytay next week para naman makapag-relax siya bago ang final reading ng will? Tagaytay. Ang lugar kung saan ako pinatay. Ang lugar kung saan ang lahat ay nagtapos. Nanigas ang aking katawan. Nakita ni Regina ang aking reaksyon at mabilis na suminit. Tama si Clarice, iha. Marco, ihatid mo si Isabela sa rest house natin doon. Doon ay tahimik at sariwa ang hangin. I'm sure matutuwa si Papa na makita kang nagpapahinga. Matutuwa si Papa, gusto kong isigaw sa kanila na si Papa mismo ang nagsabi sa akin sa panaginip na huwag magtitiwala sa kanila. Pero kailangan kong manatiling kalmado. Salamat, Clarice. Salamat, Mommy. Pag-iisipan ko po. Tipid kong sagot. Sa buong oras ng hapunan, pinanood ko sila. Si Clarice na panakaw ang haplos kay Marco. Si Regina na parang reyna kung mag-utos sa mga katulong. At si Marco na puno ng paimbabaw na atensyon sa akin. Nang matapos ang gabi, bumalik ako sa aking silid. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Pumunta ako sa isang lumang cabinet at hinalugog ang mga gamit ni Papa na dinala ko rito noon. Sa ilalim ng isang lumang Biblia, nakakita ako ng isang maliit na papel. Isang sulat kamay ni Papa. Isang maikling nota na hindi ko napansin sa unang buhay ko. Isabela, ang aking munting anghel. Kung sakaling dumating ang oras na wala na ako, tandaan mo. Ang susi sa lahat ay hindi nasa pera, kundi nasa alaala ng iyong ina sa aming simbahan sa barangay. Huwag kang magtiwala sa mga nakapaligid sa iyo kahit sa sarili mong dugo. Napatakip ako sa aking bibig. Alam ni Papa. Alam ni Papa na may masamang mangyayari. Bakit hindi ko ito nakita noon? Bakit naging napakabulag ko? Tumingin ako sa salamin. Ang maskara ng tupa na isinuot ko kanina ay naroon pa rin, pero sa likod nito ang lobo ay handa nang sumalakay. Hindi niyo ako dadalhin sa Tagaytay para patayin muli. Bulong ko habang nilulukot ang papel sa aking kamao. Dahil bago dumating ang araw na yon, siguraduhin kong kayo ang mawawala ng hininga sa takot. Hinarap ko ang bintana at tiningnan ang madilim na langit. Bukas kailangan ko makahanap ng paraan para makapunta sa barangay na binanggit ni Papa. Kailangan ko mahanap si Nanay Isabel. Siya lang ang tanging nakakaalam ng mga lihim na nangyayari sa bahay na ito bago pa man dumating si Regina. Huminga ako ng malalim at muling tiningnan ang aking refleksyon. Hindi na ako ang Isabela na kilala ninyo. Ako na ang magiging pinakamatinding bangungot ninyo. Maaga pa lang ay naghanda na ako. Nagsuot ako ng isang simpleng blusa at pantalon at tinakpan ko ang aking buhok ng isang malapad na sombrero. Kailangan kong lumabas nang hindi napapansin ang aking tunay na patutunguhan. Mami, pupunta lang po ako sa simbahan sa lumang barangay ni Papa. Paalam ko kay Regina habang pababa siya ng hagdan. Gusto ko lang pong mag-alay ng mga paboritong bulaklak ni Papa doon. Doon po kasi siya madalas magdasal noon. Sandaling natigilan si Regina. Alam kong nagdududa siya sa bawat kilos ko. Pero ang banggit inang panggalan ng simbahan at ang debosyon ni Papa ay isang alas na hindi niya pwedeng tanggihan ng walang dahilan. Sa lumang barangay napakagulo doon, Isabela. Bakit hindi na lang sa katedral dito sa malapit? Tanong niya habang ang kanyang mga mata ay sinusuri ang aking muka. Mas panatag po ang loob ko doon, Mami.
pakiramdam ko ay mas malapit ako kay Papa. Sabi ko sabay, piga ng aking mga mata para magmukhang maiiyak muli. Saka, gusto ko rin pong ipagdasal ang ating pamilya. Huminga siya ng malalim, tila nayayamot pero napilitan. Sige, pero magsama ka ng driver. Huwag kang maglalakad mag-isa. Opo, Mommy. Ngunit pagdating sa simbahan, pinaghintay ko ang driver sa parking lot. Sinabi ko na gusto kong mapag-isa sa loob para magnilay. Sa halip na manatili sa altar, dahan-dahan akong lumabas sa pintuan sa likod ng simbahan na diretsyong patungo sa pampublikong palengke. Ang palengke ng San Jose ay maingay-mainit at puno ng amoy ng tuyong isda at sariwang gulay. Para sa isang Monteverde ito, ay isang lugar na hindi dapat tapakan. Pero para sa akin, ito ang susi ng aking kaligtasan. Hinanap ko ang hilera ng mga tindahan ng kakanin. Dun sa dulo, nakita ko ang isang matandang babae na may puting buhok abala sa pagbabalot ng suman. Si Nanay Isabel. Nanay Isabel, mahina akong tawag. Napatinggala ang matanda. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila nagliwanag nang makita ako. Isabela Hija, ikaw ba talaga yan? Mabilis akong lumapit at niyakap ang matanda. Si Nanay Isabel ang nagpalaki sa akin. Siya ang tanging saksi sa lahat ng sakripisyo ni Papa bago dumating ang ahas na si Regina. Tinaguno siya sa trabaho ni Regina 5 taon na ang nakakaraan sa paratang na pagnanakaw, isang kasinungalingan na naniwalaan ko noon dahil sa sobrang tiwala sa aking madrasta. Nanay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung naging bulag ako noon. Bulong ko habang tumutulong aking mga luha. Ito ang mga luhang hindi peke. Ito ang luhang puno ng pagsisisi. Hinaplos ni Nanay Isabel ang aking pisingi. Ang kanyang mga kamay ay magaspang pero puno ng pagmamahal. Hush, iha. Alam kong mabuti ang puso mo. Alam kong nililang ka lang nila. Pero bakit ka naririto mapanganib, Isabela? Kung malaman ni Regina na nagkita tayo, kailangan ko ang tulong niyo, Nanay. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol kay Regina at Clarice. Seryoso kong sabi habang nauupo sa tabi niya. Lumingon-lingon muna si Nanay Isabel bago bumulong. Isabela, nung bago pa lang si Regina sa bahay, may nakita ako. Hindi ko lang masabi sa papa mo dahil baka hindi siya maniwala. Si Regina, may laging bumibisita sa kanya kapag wala ang papa mo. Isang lalaki na tinatawag niyang Berting. Berting Roberto. Nanigas ang aking katawan. Ang aking Uncle Roberto. Oo, kapatid ng papa mo? Papapatuloy ni Nanay Isabel. Masyado silang malapit, Isabela, higit pa sa magbayaw. At ang bata, si Clarice. Isinilang siya 7 buwan pa lang matapos ang kasal ni na Regina at ng papa mo. Sinasabi nilang premature ang bata, pero ang laki at bigat ni Clarice noon ay hindi pang premature. Mukhang matagal na siyang nasa sinapupunan ni Regina bago pa man sila ikasal ng papa mo. Napahawak ako sa lamesa. Kung totoo ang hinala ni Nanay Isabel, hindi anak ni Papa si Clarice. Ibig sabihin, wala silang karapatan sa kahit isang kusing ng yaman ni Papa, saka ang gamot ni Papa. Dagdag pa ni Nanay Isabel, ang boses niya ay nanginginig na sa takot. Bago ako palayasin, nakita ko si Regina na may inihahalong pulbos sa gatas ni Papa gabi-gabi. Sabi niya ay bitamina raw yon. Pero napansin ko na pagkatapos uminom ni Papa, laging nanlabo ang kanyang paningin at nahihirapang huminga. Unti-unting nabuo ang puzzle sa aking isipan. Ang pagtataksil ni na Regina at Roberto ay matagal na palang nagsimula. Pinlano nila ang lahat mula sa pagpasok sa buhay ni Papa hanggang sa unti-unting pagpatay sa kanya. Nanay, kailangan ko ang testimonya niyo kapag dumating ang tamang oras. Sabi ko habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Huwag kayong mag-alala, poprotektahan ko kayo. Hindi na ako papayag na syakpan pa nila tayo. Mag-iingat ka, Isabela. Ang mga taong iyon ay walang puso. Gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Babala ni Nanay Isabel. Binigyan ko si Nanay Isabel ng isang maliit na cellphone na binili ko ng palihim kanina. Gamitin niyo po ito kung may mangyari. Tatawagan ko kayo. Nagpaalam ako kay Nanay Isabel at mabilis na bumalik sa simbahan bago pa ako hanapin ng driver. Habang nakasakay sa sasakyan pabalik sa mansyon,
Tinitingnan ko ang mga gusaling na dadaanan namin. Ang imperyong itinayo ni Papa ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Regina at Roberto na nag-uusap sa sala. Mukhang seryoso ang kanilang usapan, pero agad silang tumigil nang makita ako. Isabela, nandyan ka na pala? Bati ni Uncle Roberto na may malapad na ngiti. Ang ngiting dati ay akala ko'y tapat, na yon ay nakikita ko na ang talim ng isang traidor. Kamusta ang pagbisita sa lumang barangay? Maayos naman po, Uncle. Marami lang po akong naalaala. Sagot ko, suot muli ang aking maskara ng isang mahinong babae. Medyo napagod lang po ako sa biyahe. Sige, Hea, magpahinga ka na. Huwag mo masyadong isipin ang mga bagay-bagay. Kami na ang bahala rito. Sabi ni Roberto habang tinatapik ang aking balikat. Umakyat ako sa hagdan pero bago pumasok sa aking kwarto, lumingon ako sa kanila mula sa itaas. Nakita ko ang paglapit ni Roberto kay Regina at ang pagbulong nito sa kanyang tenga. Ang kanilang mga kilos ay kumpirmasyon sa lahat ng sinabi ni Nanay Isabel. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aming family photo. Tinitigan ko ang mukha ni Clarice. Ngayon ay malinaw na sa akin hindi siya Monteverde. Isa siyang bunga ng kataksilan. Isang malaking kasinungalingan ng buong buhay niyo, bulong ko habang hinahaplos ang mukha ni Papa sa larawan. Pero huwag kayong mag-alala. Hahayaan ko kayong maniwala na kontrolado niyo pa ang lahat. Dahil kapag bumagsak ang katotohanan, sisiguraduhin kong wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang pangalan ni Roberto sa tabi ng pangalan ni Regina. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng konkretong ebidensya, isang DNA test para kay Clarice. Ngunit paano kung makukuha ang buhok o laway niya nang hindi siya naghihinala? Habang nag-iisip ako, biglang tumunog ang aking phone. Isang mensahe mula kay Adrian. Isabela, kalingangan nating magkita bukas. May nahanap akong dokumento tungkol sa huling transaksyon ng iyong ama bago siya mamatay. Mukhang may kinalaman ito sa iyong Uncle Roberto. Napangiti ako. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nagdidikit. Ang giyera ay hindi pa man opisyal na nagsisimula, pero nararamdaman ko na ang panalo. Isang marangin charity gala ang idinaraos mayong gabi para sa mga biktima na nagdaang bagyo, isang okasyong hindi maaaring palampasin ng pamilya Monteverde kung nais nilang panatilihin ang imahe ng pagiging matulungin sa lipunan. Ngunit para sa akin, ang gabing ito ay hindi tungkol sa donasyon. Ito ay tungkol sa paghahasik ng lason sa isipan ng aking mga kaaway. Ate, ayos na ba ang suot ko? Tanong ni Clarice habang humaharap sa malaking salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang damit na halos sumigaw ng karangyaan. Gusto ko mapansin ako ni Attorney Adrian mamaya. Balita ko siya ang magiging guest speaker. Tiningnan ko siya sa refleksyon ng salamin. Ang kanyang pagnanasa na makuha ang atensyon ni Adrian ay halata hindi dahil mahal niyang abogado, kundi dahil alam niyang si Adrian ang may hawak ng lahat ng legal na aspeto ng yaman ng mga Monteverde. Napakaganda mo, Clarice. Sabi ko nang may kasamang matamis na ngiti. Sigurado akong hindi maalis ang tingin ni Adrian sa iyo. Alam mo namang mahilig siya sa mga babaeng palaban at may kumpiyansa sa sarili. Isang puting kasinungalingan. Alam ko na ang tipo ni Adrian ay mga taong tapat at may prinsip, yung eksaktong kabaliktaran ni Clarice. Ngunit kailangan kong itulak si Clarice sa kanyang sariling kapahamakan. Talaga, ate? Sabi kasi ni Mami medyo suplado raw yung si Adrian. Sabi niya habang naglalagay ng lipstick. Suplado lang siya sa mga taong hindi marunong lumapit. Bakit hindi mo siya ayain ng sayaw mamaya o kaya ipakita mo sa kanya na interesado ka rin sa mga gawain ng kumpanya? Mungkahi ko. You're right, ate. Thank you. Masayang sabi niya bago lumabas ng kwarto. Pagdating namin sa venue, ang lahat ng mata ay nasa amin. Si Regina ay tila isang reyna sa kanyang asul na gown, habang ako naman ay nanatiling simple sa aking itim na cocktail dress, ang nagdadalamhating anak. Isabela, iha, stay close to me. Bulong ni Regina habang binabati ang mga matataas na opisyal. Huwag ka masyadong makikipag-usap sa media. Alam mo naman baka mabigla ka sa mga tanong nila tungkol sa diwa ng iyong ama. Opo, Mami, sagot ko. Ngunit nang makita ko ang isang kilalang board member na si Mr. Santos na nakatayo malapit sa buffet table, lumapit ako sa kanya ng mag-isa.
Mr. Santos, kamusta po kayo? Bati ko. Oh, Isabela. I'm sorry for your loss, iha. Napakalaking kawalan ng iyong ama, sabi ng matanda. Salamat po. Sa totoo lang po, iniisip ko na kung paano ko mas mapaparangalan ng alaala ni Papa. Sabi ko sapat na malakas para marinig ni Regina na nasa malapit lang. Balak ko po sanang ibenta ang aking mga personal na share sa kumpanya para ilaan ang buong halaga sa mga foundation na tinutulungan ni Papa noon. I think he would be happy to see his legacy helping more people. Nakita ko ang paninigas ng likod ni Regina. Halos mabitawan niya ang hawak na champagne glass. Sa isang mabilis na kilos, lumapit siya sa amin. Isabela, ano itong naririnig ko? Ibebenta mo ang iyong mga share? Tanong niya, ang boses ay kalmado pero bakas ang takot sa kanyang mga mata. Opo, Mami. Para naman po mas makatulong tayo sa mga mahihirap, di ba? Inosente kong sagot. Iha, pag-usapan natin yan sa bahay. Masyadong komplikado ang negosyo para desisyunan mo ng mag-isa. Mabilis na bawi ni Regina bago ako hinilapalayo kay Mr. Santos. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ko si Clarice na sinusubukang lapitan si Adrian. Si Adrian ay abala sa pakikipag-usap sa ilang mga banyaga, pero hindi tumitigas si Clarice sa pagsingit. Nakita ko ang iritasyon sa mukha ni Adrian. Attorney Adrian, tawag ni Clarice sabay hawak sa braso ng abogado. I was hoping we could discuss some of the projects Papa left. I'm very interested in the legalities of our construction wing. Tumingin si Adrian kay Clarice pagkatapos ay sa akin na nakatayo sa malayo. Nagtama ang aming mga paningin. Isang mabilis na pagtango ang ibinigay ko sa kanya, isang senyales. Miss Clarice, as I've told your mother, I prefer discussing business matters in the office, not in a social gala, malamig na sabi ni Adrian. Oh, come on, Adrian, don't be so stiff. Let's just have one drink, pamimilit ni Clarice. Sa kagustuhan niyang makuha ang atensyon ni Adrian, hindi niya napansin na may dumadaang waiter sa kanyang likuran. Sa isang pagkakamali na bangga ni Clarice ang waiter. Ang hawak nitong tray ng red wine ay tumapon lahat sa pulang damit ni Clarice at ang mas malala sa suot ng mamahaling suit ng isang napaka-importanteng investor na kausap ni Adrian. Look what you've done! Sigaw ng investor sa galit. I'm sorry, it was his fault. Turo ni Clarice sa waiter habang ang lahat ng tao ay nakatingin na sa kanya. No, Clarice. You weren't looking, sabi ni Adrian sa harap ng lahat. Excuse me, I have to attend to our guest. Napahiya si Clarice. Ang mukha niya ay naging kasing pula ng wine na nakatapon sa kanyang damit. Nakita ko ang paglapit ni Regina sa kanya. Ang mukha nito ay punong-puno ng galit at kahihiyan. Clarice, what a mess. Umuwi na tayo. Pagalit na bulong ni Regina. Bago sila makaalis, lumapit ako sa kanila, dalang isang tissue. Clarice, ayos ka lang ba? Ang gulo naman ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Mami, ako na ang bahala mag-explain kay Mr. Santos. No need, Isabella. Just stay here and don't say anything more about selling shares. Banta ni Regina bago mabilis na kinaladkan si Clarice palabas ng ballroom. Naiwan akong nakatayo doon. Ang puso ko ay punong-puno ng katuwaan. Ang unang lason ay naisaboy ko na ang takot ni Regina na mawala ang kontrol sa pera at ang kahihiyan ni Clarice sa harap ng taong gusto niyang makuha. Naging epektibo ang plano mo! Isang boses ang narinig ko sa aking likuran. Si Adrian. Nakatayo siya doon, hawak ang isang baso ng tubig. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, attorney. Maang-maangan ko. Alam mo, Isabella, you pushed her to talk to me knowing I wouldn't appreciate it. And you triggered your stepmother's greed in front of a board member, sabi ni Adrian, may bahid ng paghanga sa kanyang boses. You're playing a dangerous game. Ang panganib ay bahagi na ng buhay ko, Adrian. Simula na mawala si Papa, seryoso kong sabi. Kung ganun kailangan mo na talagang makita ito. Sabi ni Adrian habang may inilalabas na isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang huling bank statement ni Papa bago siya maospital. May isang transaksyong naganap na hindi dumaan sa akin. 200 million pesos transferred to an account under the name B. Monteverde. B. Monteverde Roberto. Ang aking hinala ay nagkaroon ng pangalan. Kailangan nating mag-ingat, Isabella.
Kung totoo ang iniisip natin, hindi lang pera ang kinuha nila. Ninanakaw nila ang buong pagkatao ng pamilya nyo. Babala ni Adrian. Huminga ako ng malalim. Ang 200 million na yon ay simula pa lang. Alam ko na, ang pera ay ginamit nila para makuha ang mga board members sa panig nila. Salamat, Adrian. Magkikita tayo sa opisina bukas. Sabi ko. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang lamig ng hangin. Alam ko na pag-uwi ko isang matinding komprontasyon ang naghihintay sa akin mula kay Regina. Pero sa unang pagkakataon sa dalawang buhay ko, hindi na ako natatakot. Dahil ang lason na itinanim ko ngayong gabi ay magbubuhan ng isang malaking bitak sa pagitan ni Regina at Clarice. At sa bitak na yon, sisimulan ko ang kanilang tuluyang pagbagsak. Pagdating sa mansyon, madilim ang sala maliban sa isang ilawan. Naroon si Regina nakaupo sa sofa, tila naghihintay sa akin. Isabela! Tawag niya ang bose, esay kasing lamig ng yelo. Maupo ka, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga shares na sinasabi mo kanina. At huwag mo akong susubukan dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang maskara ng tupa ay suot ko pa rin, pero ang lubos sa loob ko ay handa ng mga gat. Ang lamig ng boses ni Regina ay tila humahalayhay sa buong sala, ngunit hindi ako natinag. Nanatili akong nakatayo, hawak ang aking maliit na bag, suot ang maskara ng isang anak na nalilito at puno ng pighati. Isabela, tinatanong kita. Muling pagsasalita ni Regina habang dahan-dahang tumatayo mula sa sofa. Lumapit siya sa akin ng bawat hakbang ay may dalang banta. Bakit mo sinabi kay Mr. Santos na ibebenta mo ang iyong mga shares? Alam mo namang usaping pamilya ito, hindi dapat dinadala sa labas. Mami, gusto ko lang naman pong makatulong. Mahina akong sagot, pilit na pinanging inig ang aking boses. Sabi niyo po ang yaman ni Papa ay dapat magsilbing biyaya sa iba. Akala ko po ay matutuwa kayo. Matutuwa binibigyan mo ng idea ang mga board members na mahina ang pamunuan natin dahil ang tagapagmana mismo ay gustong bumitaw. Singhal niya. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit, isang haplos na hindi pagmamahal, kundi pananakit. Makinig ka sa akin, Isabela. Wag na wag mo nang uulitin yon. Isang salita mo pa tungkol sa pagbebenta ng shares, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang kasunod. Opo, Mami. Patawad po, sabi ko habang nakayuko. Sa loob-loob ko, nagdiriwang ako. Ang takot sa kanyang mga mata ay kumpirmasyon na kailangan niya ang aking mga shares para sa susunod nilang plano ni Roberto. Nang bitawan niya ako at umakyat sa itaas, naghintay ako ng ilang oras. Nang masiguro kong tulog na ang lahat sa mansyon, dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Gamit ang isang maliit na flashlight, tinungo ko ang opisina ni Papa. Sa unang buhay ko, hindi ko kailanman pinansin ang silid na ito pagkatapos niya mamatay. Dahil masyadong masakit ang makaalala. Pero ngayon, ito ang aking kuta. Hinalugo ko ang mga drawer, ang mga shelf ng libro, at ang ilalim na kanyang desk. Alam ko may iniwan si Papa. Hindi siya basta-basta mawawala ng walang proteksyon para sa akin. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, napansin ko ang isang maliit na uka sa likod ng isang lumang painting ng aming pamilya. Isang maliit na vault. Ginamit ko ang petsa ng kaarawan ko bilang code. Click, bumukas ito. Sa loob ay may isang itim na USB drive at isang maliit na notebook na may titulong Legacy. Mabilis akong bumalik sa aking kwarto at isinalpak ang USB sa aking laptop. Ang mga files sa loob ay tumambad sa akin, mga listahan ng mga transaksyon, mga resibo at mga lihim na bank accounts. Doon ko nakita ang katotohanan, si Regina ay unti-unting naglalabas ng pera mula sa kumpanya patungo sa isang kumpanyang nagngangalang R&B Holdings. R&B... Regina and Roberto, bulong ko, ang galit sa aking dibdib ay tila sasabog. Hindi lang nila pinatay si Papa, ninanakawan pa nila ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang may narinig akong mahinang kaluskos sa labas. Mabilis kong isinara ang laptop at pinatay ang ilaw. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang anino na lumalabas mula sa pintuan sa likod ng mansyon. Si Regina. Nakalalutong siya ng isang itim na shawl at mabilis na naglakad patungo sa hardin sa dulo, kung saan naroon ang isang maliit na gazebo na malayo sa paningin ng mga katulong. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon.
Kinuha ko ang aking cellphone at dahan-dahang sumunod, sinisiguradong hindi ako makakagawa ng ingay sa damuhan. Sa loob ng gazebo nakita ko si Uncle Roberto. Naghihintay siya nakatayo sa dilim. Nang makalapit si Regina, hindi ang formal na pagbati na magbayaw ang sumalubong sa akin. Niyakap ni Roberto si Regina at hinalikan ito sa noo. Gabi na, Berting, bakit kailangan nating magkita rito? Tanong ni Regina, ang boses ay malambing isang tunong. Hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Nababahala ako, Regina. Ang bata, si Isabela, parang nagbabago siya. Sabi ni Roberto habang hinahaplos ang pisingi ng aking madrasta. Ang mga shares na sinasabi niya kanina, kailangan nating makuha yon bago pa siya makagawa ng malaking pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang bata. Masyado siyang emosyonal para makapag-isip ng matuwid. Sagot ni Regina. Kumusta ang transfer sa RNB? Maayos na. Ang 200 million ay nasa account na. Sa oras na mapirmahan ni Isabela ang huling dokumento, ang buong Monteverde Construction ay magiging sa atin na. At ang anak nating si Clarice, siya na ang magiging tunay na reyna. Anak nating si Clarice. Nanigas ang buong pagkatao ko sa likod ng mga halaman. Ang hinala ni Nanay Isabel ay totoo. Si Clarice ay hindi ko kapatid sa ama. Siya ay anak ni na Regina at Roberto. Ang kataksilang ito ay higit pa sa imahinasyon ko. Pinaniwala nila si Papa na anak niya ang bata habang unti-unti nilang kinukuha ang lahat sa kanya. Inilabas ko ang aking cellphone at nang inginig ang mga kamay na kinuha ang litra to at video ng kanilang pagyayakapan at pag-uusap. Kahit madilim ang kanilang mga kilos, ay sapat na ebidensya ng kanilang lihim na ugnayan. Kailan nating itutuloy ang plano sa Tagaytay? Tanong ni Roberto. Sa susunod na linggo. Doon natin siya tatapusin gaya ng ginawa natin sa kanyang ama. Isang aksidente lang ang lahat, Berting. At pagkatapos noon, wala na tayong magiging hadlang. Malamig na sabi ni Regina. Isang matinding kilabot ang dumaan sa aking gulugod. Ang Tagaytay. Ang lugar kung saan ako namatay sa unang buhay ko. Ngayon alam ko na ang petsa ng aking kamatayan. Dahan-dahan akong umatras at bumalik sa mansyon, ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Nang makapasok ako sa aking silid, isinandal ko ang aking likod sa pinto at napaupo sa sahig. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Galit, pait at disgusto ang nararamdaman ko. Ang mga taong itinuring kong pamilya ay mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mararang, yang suot at paimbabaw na niti. Kinuha ko ang USB drive at ang notebook na legacy. Ngayon meron na akong ebidensya ng pagnanakaw at ebidensya ng kataksilan. Pero alam ko na hindi pa sapat ito para pabagsakin sila. Kailangan ko ng mas matinding dagok, isang bagay na dudurog sa kanilang dignidad sa harap ng lahat. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Adrian kahit alam ko madaling araw na. Adrian, kailangan nating magkita bukas ng maaga. Bulong ko, ang boses ko ay matigas at walang bahid ng takot. Isabela, may nangyari ba? Tanong ni Adrian bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. May nahanap ako. At mas malala pa ito sa iniisip natin. Adrian, hindi lang kumpanya ang nanakaw nila. Ang buong buhay ni Papa ay isang malaking panilinlang. Sabi ko habang nakatingin sa larawan ni Papa sa aking lamesa. Papatayin nila ako sa susunod na linggo sa Tagaytay. Pero bago mangyari yon, sisiguraduhin kong sila ang mauunang mabulok sa impyerno. Huminga ako ng malalim at pinunasan ng isang luhang pumatak sa aking pisingi. Ang huling luhang ilalabas ko para sa kanila. Sa pagkakataong ito, Papa, ako naman ang lalaban para sa iyo. Hindi ako dumiretso sa opisina ni Papa kinabukasan. Sa halip, nakipagkita ako kay Adrian sa isang maliit at tago na coffee shop sa labas ng Makati. Maaga pa at kakaunti pa lang ang tao, sapat na para makapag-usap kami ng walang nakikinig. Nang ipakita ko sa kanya ang video ng pagtatagpo ni na Regina at Roberto sa gazebo. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay napakayom habang pinapanood ang pagtataksil ng dalawa. Hayop! Bulong ni Adrian. Niloloko lang nila ang iyong ama sa loob ng mahabang panahon. At ang bata, si Clarice. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganitong uri ng panlilinlang. Adrian, wala na tayong oras. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado, pero puno ng determinasyon.
Sa susunod na linggo, plano nilang dalhin ako sa Tagaytay. Doon nila tatapusin ang sinimulan nila kay Papa. Kailangan nating kumilos ngayon. Anong plano mo, Isabela? Gagamitin natin ang sarili nilang bitag. Numiti ako ng malamig. Si Regina ay kilala bilang isang mapagkawang gawa at mapagmahal na asawa. Gagamitin ko ang imay niyan laban sa kanya. At gagamitin ko ang utang na loob na lagi niya isinusumbat sa akin para ilagay siya sa isang kanto na wala siyang matatakasan. Pag-uwi ko sa mansyon, nadatnan ko si Regina na nag-aalmusal mag-isa. Maaliwalas ang kanyang mukha, tila walang bakas ng pakikipagkita kay Roberto kagabi. Mami, tawag ko habang dahan-dahang nauupo sa tapat niya. Nagkunwari akong medyo nahihiya at matitipid ang ngiti. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inasal ko noong charity gala. Masyado lang po akong naging emosyonal. Bahagyang nagtaas ng kilay si Regina, tila sinusuri kung totoo ang sinasabi ko. Mabuti naman at natahahan ka, Isabela. Alam mo namang lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo at ng kumpanya. Opo, Mami. Kaya po para bumawi naisip ko ang isang bagay. Naalala ko po na noong huling mga araw ni Papa, binanggit niya ang pangarap niyang magpatayo ng isang Monteverde Foundation Children's Wing sa pampublikong ospital sa Manila. Gusto ko po sanang simulan yan ngayon. Napatiga si Regina sa paghigop ng kape. Ngayon, Hija, masyadong malaking pondo ang kailangan yan. Milyon-milyon ang ilalabas natin. Pero Mami, ito po ang huling hiling ni Papa. At sa tingin ko po, ito ang pinakamagandang paraan para malinis ang pangalan ng pamilya natin pagkatapos ng mga tsismis sa gala. Tinitigan ko siya ng diretsyo, suot ang maskara ng isang inosenteng anak. Kailangan natin ng 50 milyong piso, 50 million pesos para sa initial construction. Sinabi ko na rin po kay Attorney Adrian na ihanda ang board resolution. Nakita ko ang bahagyang panging inig ng mga daliri ni Regina. Alam ko kung bakit. Ang 50 milyon na iyon ay malamang na bahagi ng perang nakaplano ng ilipat sa R&B Holdings. Isabela, iha, hindi ba pwedeng hintayin muna natin ang final reading ng will? Or dadahilan niya pilit na pinapakaalma ang kanyang boses? Masyadong mabilis ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa pag-aalaga sa iyo at sa papa mo, hindi mo ba ako pwedeng pagkatiwalaan sa aspetong pinansyal ang utang na loob mo sa akin bilang tumayong ina mo? Heto na, ang paborito niyang alas. Mami, dahil nga po sa utang na loob ko sa inyo kaya gusto kong gawin ito. Malambing kong sabi habang hinahawakan ng kanyang kamay. Gusto ko pong kayo ang maging mukha ng proyektong ito. Kayo ang tatayong chairman ng foundation. Isipin niyo na lang po ang papuring matatanggap niyo mula sa media at sa board. Magiging bayani kayo sa mata ng lahat. Nakita ko ang paglalaban sa kanyang isipan. Ang longtam laban sa kanyang danggal. Kung tatang-i siya, magmumukha siyang sakim sa harap ng board na tinawagan ko na rin ng palihim. Kung papayag naman siya, mabubutas ang pondong balak nilang itakas ni Roberto. Sige, pag-iisipan ko, unal niya. Pagdating ng hapon, nagpatawag ako ng isang maliit na internal committee meeting. Naroon si Adrian, ang dalawang board members na malapit kay Papa, at si Regina. Ang proyektong ito ay isang mahalagang hakbang, panimula ni Adrian. Ngunit kailangan nating suriin ang cash flow ng kumpanya kung kakayanin ang agarang paglalabas ng 50 million. Kaya naman po, di ba, Mami? Baling ko kay Regina. Sabi niyo po kagabi, matatag ang kumpanya. Napilitang tumanggo si Regina sa harap ng mga board members. Oo, syempre. Pero attorney, singit ko tila nagtataka. Tiningnan ko po ang records kagabi, parang may nakita akong 50 million transfer kamakailan lang sa isang kumpanyang nagnangalang R&B Holdings. Akala ko po ay para sa bagong materyales yon. Pwede po ba nating gamitin muna yon para sa foundation? Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Regina. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. R&B Holdings, wala sa record ng mga kilalang suppliers ang pangalang yon. Iyon ba isang bagong investment yon na pinag-aaralan pa? Mabilis na palusot ni Regina, ang pawis ay butil-butil na sa kanyang no. Wala pa sa final stages yon. I think we can reallocate some funds for the foundation. Tagumpay. Napilitan siyang ilabas ang pera para lang hindi masuri ng malalim ang tungkol sa R&B Holdings sa harap ng board. Pinirmahan niya ang dokumento nang nanginginig ang kamay.
Pagkatapos ng meeting, iniwan ko silang nag-uusap at lumabas ng conference room. Ngunit bago ako makalayo, nakita ko si Regina na nagmamadaling pumasok sa banyo habang hawak ang kanyang cellphone. Sumunod ako at nagtago sa katabing cubicle. Roberto, kailangan nating magkita. Galit na bulong ni Regina sa telefon. Ginigipit ako ng bata. Napilitan akong pirmahan ng 50 million para sa foundation. Mababawasan ang ililipat natin sa account. Kailangan nating pabilisin ang plano sa Tagaytay. Hindi ko na kaya ang laro ng batang ito. Naririnig ko ang galit at takot sa kanyang boses. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tupa ay nagsisimula ng maningil at ang mga lobo ay unti-unti nang nahuhulog sa sarili nilang bitag. Lumabas ako ng banyo bago pa niya ako makita. Hinarap ko si Adrian na naghihintay sa hallway. Natagumpay tayo, Adrian. Bulong ko. Oo, pero mas naging mapanganib ang sitwasyon mo, Isabela. Babala ni Adrian. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ngayon naramdaman nila na nababawasan ang kontrol nila sa pera. Gagawin nila ang lahat para mawala ka. Sigurado ka ba sa susunod mong hakbang? Sigurado ako, sabi ko habang nakatingin sa malayo. Dahil ang susunod na kukunin ko sa kanila ay hindi lang pera. Kukunin ko ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanila ng karapatang manatili sa bahay na ito ang kanilang pangalan. Ang utang na loob na laging isinusumbat ni Regina ay bayad na. Ngayon ang totoong utang naman ang sisingilin ko. Isang gabi, matapos ang matensyong pagpupulong sa kumpanya, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Adrian. Simple lang ang nakasulat, pero sapat na para bumilis ang tibok ng aking puso. Nasa akin na ang huling piraso ng puzzle. Makita tayo sa tapat ng lumang simbahan sa Manila. Ngayon din. Hindi ako nag-aksaya ng kanahon. Palihim akong lumabas ng mansyon gamit ang sasakyan ni Nanay Isabel na ipinahiram niya sa akin. Sa tapat ng simbahan nakita ko ang itim na sedan ni Adrian. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng kanyang seryosong muka. Isabela, may kailangan kang malaman, panimula ni Adrian. Inabot niya sa akin ang isang maliit kalawangin, ngunit matibay na susi. Ibinigay ito sa akin ng iyong ama 1 linggo bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag nakita ko na ang apoy sa iyong mga mata, kapag handa ka na talagang harapin ang katotohanan. Susi, para saan ito, Adrian? Para sa isang lihim na vault sa loob ng inyong family chapel sa lumang bahay niyo sa probinsya. Doon niya itinago ang mga dokumentong hindi niya mapagkatiwalaan kahit sa akin noon. Paliwanag ni Adrian habang pinaaandar ang sasakyan. Isabela, ang iyong ama ay hindi namatay ng walang alam. Pinoprotektahan ka lang niya. Agad kaming bumiyahe patungo sa lumang mansyon ng mga Monteverde malayo sa ingay ng lungsod. Ang chapel ay maliit, puno ng alikabok at tila kinalimutan na ng panahon. Sa ilalim ng altar sa likod ng imahe ng Birheng Maria, nahanap namin ang isang maliit na bakal na pinto. Isinukat ko ang susi. Click! Bumukas ang vault. Sa loob ay may isang makapal na folder at isang maliit na recorder. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang folder. Ang unang dokumento ang tumambad sa akin ay isang second will and testament, isang huling habilin na may petsang 3 araw bago mamatay si Papa. Sa dokumentong ito, tinatanggalan niya ng lahat ng mana si Regina at Clarice kung mapapatunay ang may kinalaman sila sa anumang irregularidad sa kumpanya o sa kanyang kalusugan. Ngunit ang mas nakahihindik ay ang sumunod na papel, isang DNA paternity test result. Diyos ko! Napahawak ako sa aking bibig. Ang resulta ay negatibo. 0% probability. Si Clarice ay hindi anak ni Papa. Sa tabi nito ay may isa pang resulta, isang test sa pagitan ni Clarice at ni Roberto Monteverde. Positive. 99.9%. Kumpirmado na, Isabela. Mahinang sabi ni Adrian sa aking tabi. Si Clarice ay anak ni Roberto at Regina. Pinaniwala nila ang papa mo sa isang malaking kasinungalingan sa loob ng maraming taon. Hindi pa doon nagtapos. Kinuha ko ang notebook na may mga sulat kamay ni Papa. Nakatala doon ang bawat sintomas na naramdaman niya, ang panlalabo ng paningin, ang panghihina ng kalamnan, ang pagkahilo pagkatapos uminom ng gatas na ibinibigay ni Regina. May nakadikit ding isang lab result mula sa isang pribadong doktor na lihim na pinuntahan ni Papa. Arsenic poisoning.
Mabagal, tuso, malupit. Pinapatay nila si Papa ng dahan-dahan sa harap ng aking mga mata habang ako ay abala sa aking sariling mundo. Napaupo ako sa sahig ng chapel, yakap ang folder sa aking dibdib. Ang bawat pahina ay tila isang nas ng kutsil o sa aking puso. Ang lahat ng sakripisyo ni Papa, ang lahat ng kanyang paghihirap para sa aming kumpanya ay pinagpistahan ng dalawang halimaw na itinuring niyang pamilya. Isabela, lumuhod si Adrian sa tapat ko at hinawakan ang aking balikat. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga luha ay malayang dumadaloy, ngunit sa likod ng mga luhang iyon ay ang matinding galit na tila bulkang taal na handang sumabog. Ang sakit na naramdaman ko sa unang buhay ko nang itulak ako mula sa balkona, ay walang-wala kumpara sa sakit ng katotohanan ito. Adrian, pinatay nila ang papa ko! Sabi ko, ang boses ko ay paos pero puno ng talim. Ninanakaw nila ang kanyang pangalan. Ginawa nilang katawa-tawa ang kanyang pagmamahal. Alam ko, Isabela. At ngayon hawak na natin ang lahat ng ebidensya para mabulok sila sa kulungan, sabi ni Adrian. Hindi lang kulungan ang nararapat sa kanila. Tumayo ako, pinahid ang aking mga luha at hinarap ang altar. Ang mahinang Isabela ay tuluyan ang namatay sa loob ng chapel na yon. Gusto kong makita nila kung paano guguho ang mundong itinayo nila sa ibabaw ng bangkay ni Papa. Gusto kong maramdaman nila ang bawat pait na ipinalasap nila sa kanya. Kinuha ko ang folder at ang recorder. Hinarap ko si Adrian nang may determinasyong hindi ko pa naramdaman noon. Adrian, kailangan nating ihanda ang lahat. Ang board meeting, ang legal na pagsasampa ng kaso at ang pagbawi sa lahat ng shares. Utos ko. Anong balak mo sa plano nila sa Tagaytay sa susunod na linggo? Tanong ni Adrian. Hahayaan ko silang dalhin ako doon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hahayaan ko silang maniwala na magtatagumpay sila, pero sa oras na itulak nila ako, sisiguraduhin kong sila ang mahuhulog sa sarili nilang hukay. Lumabas kami ng chapel habang ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilay sa abot-tanaw. Para sa iba ito ay simula ng bagong umaga. Pero para sa mga Monteverde na nagtatago sa dilim ito, ang simula ng kanilang katapusan. Kinuha ko ang aking cellphone at may tinawagan. Adrian, tawagan mo ang security team na kinuha natin. Sabihin mo sa kanila simulan na ang pagsubaybay kay Roberto 24/7 at ihanda mo ang dokumento para sa DNA retesting ni Clarice na kailangang dumaan sa korte. Masusunod, Isabela. Huminga ako nang malalim nilalasap ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang susi ng nakaraan ay nahanap ko na. Ngayon oras na para buksan ang pinto ng impyer, no para kina Regina at Roberto. Pagbalik ko sa mansyon mula sa lumang chapel, sinalubong ako ng isang katahimikang nakakabingi. Ngunit alam ko na, sa likod ng katahimikang ito, ang mga halimaw ay gising na at naghahanda na para sa kanilang huling pagsalakay. Papasok na sana ako sa aking silid nang biglang bumukas ang pinto ng library sa tapat nito. Lumabas si Uncle Roberto. May hawak siyang baso ng whiskey at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Masyado ka na yatang nagiging abala sa labas, Isabela. Bungad niya, ang boses ay malalim at puno ng otoridad na dati ay akala ko'y proteksyon, ngunit na yon ay alam ko ng banta. Saan ka nanggaling sa ganitong oras? Humarap ako sa kanya, suot ang aking pinakamahusay na maskara, ang maskara ng isang inosente ngunit nagluluksang anak. Galing po ako sa simbahan, Uncle. Nag-alay lang po ako ng panalangin para kay Papa. Pakiramdam ko po kasi may mga bagay siyang gustong sabihin sa akin na hindi niya natapos nung buhay pa siya. Bahagyang ginalaw ni Roberto ang kanyang baso, ang yelo ay tumunog sa loob nito. Ang mga patay ay hindi na nagsasalita, Isabela. Ang dapat mong pakinggan ay ang mga taong naririto pa para gabayan ka. Gaya namin ni Regina. Siyempre naman po, Uncle. Mumiti ako ng matamis, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Pero alam niyo po, sa aking panalangin, tila may bumubulong sa akin tungkol sa katotohanan. Sinasabi ni Papa na ang mga taong pinakamalapit sa kanya ang siyang may hawak ng susi sa kanyang katahimikan. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Roberto. Isang segundo lang, ngunit sapat na yon para malaman kong tinamaan siya. Masyado ka lang sigurong pagod, Hiya. Ang imahinasyon mo ay naglalaro. Siguro nga po.
sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya. Pero uncle, bago po ako matulog may itatanong lang po ako. Kilala niyo po ba ang B. Monteverde? Nakita ko po kasi ang pangalang yon sa isang lumang bank statement ni Papa. Sabi ni Adrian, malaking halaga ang inilipat sa account na yon bago pa man pumanaw si Papa. Sa pagkakataong ito ang kamay ni Roberto na humahawak sa baso ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. B. Monteverde, maraming Monteverde sa mundo, Isabela. Huwag kang magpapadala sa mga numerong nakikita mo. Baka nakakalimutan mo ako ang tumulong sa papa mo para palagiin ang kumpanyang ito. Hindi ko po nakakalimutan, Uncle. Utang na loob po namin sa inyo ang lahat. Sabi ko idiniin ang bawat salita. Kaya nga po sisiguraduhin kong sa susunod na board meeting malilinis ang lahat ng duda para wala ng bahid ang pangalan nyo. Tinalikuran ko siya at pumasok sa aking silid. Ngunit bago ko tuluyang isara ang pinto, narinig ko ang kanyang huling hirit. Isabela, mag-ingat ka. Ang pag-ahanap sa katotohanan ay madalas na nagdadala sa atin sa mga lugar na hindi na natin kayang balikan. Salamat po sa paalala, Uncle. Sagot ko bago tuluyang isinara ang pinto. Pagpasok ko sa loob, isinandal ko ang aking likod sa pinto at huminga ng malalim. Ang tensyon ay halos sumabog na. Alam kong simula sa sandaling ito, hindi na ako ligtas sa loob ng mansyong ito. Makalipas ang ilang minuto may kumatok muli. Mahina lang. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Clarice. May dala siyang isang maliit na velvet box. Ate, can we talk? Tanong niya, ang boses ay tila nahihiya. Ano yun, Clarice? Pumasok siya at inabot sa akin ang box. Ito isang regalo mula kay Uncle Roberto. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo para mawala ang stress mo. Isang heirloom necklace mula sa pamilya natin. Binuksan ko ang box. Isang gintong kuwintas na may malaking ruby ang tumambad sa akin. Maganda, ngunit sa aking paningin ito ay parang isang kadena. Isuot mo na, ate. Sabi ni Uncle, swerte raw ito, pamimilit ni Clarice. Tiningnan ko si Clarice. Ang babaeng akala ko ay kapatid ko, ngunit bunga pala ng kataksilan. Salamat, Clarice, pero wag na muna. Pakiramdam ko ay masyadong mabigat ang kwintas na ito. Baka hindi ko kayaning ang bigat ng lihim na dala nito. Nagtaka si Clarice. Lihim, anong lihim, ate? Wala, sige na, magpahinga ka na. May mahalaga pa tayong gagawin sa susunod na linggo sa Tagaytay, di ba? Ngumiti ako nang makahulugan. Nang makaalis si Clarice, agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Adrian. Adrian, tinangka nila akong suhulan o takuting ngayong gabi. Roberto is panicking. Bulong ko. Kailangan mo nang lumabas dyan, Isabela. Hindi na safe, sabi ni Adrian. Hindi pa pwede. Kailangan ko pang makuha ang huling pirma ni Regina sa foundation documents bukas. Pero Adrian, kumusta si Nanay Isabel? Nailipat ko na siya sa isang safe house sa labas ng probinsya. Walang makakahanap sa kanya doon. Pero Isabela, may balita ako. May mga tauhan si Roberto na paikot-ikot sa palengke kanina. Hinahanap nila si Nanay Isabel. Nagtagis ang aking mga bagang. Hayaan mo silang maghanap sa wala. Adrian, ihanda mo ang lahat para sa board meeting at ang DNA test result ni Clarice. Siguraduhin mo may 3 kopya tayo sa iba't ibang lugar. Masusunod. Samantala sa baba ng mansyon sa loob ng library, galit na ibinalibag ni Roberto ang kanyang baso sa pader. Naroon si Regina, nakatayo sa tabi niya, nanginginig sa takot. Sinasabi ko sa'yo, Regina, alam na ng bata, sigaw ni Roberto. Tinanong niya ako tungkol sa B. Monteverde account at ang matandang Sabel na yon, nasaan na siya? Hindi ko alam, Berting. Sabi ng mga tauhan ko, wala na siya sa tindahan niya. Sagot ni Regina. Hanapin niyo ang matandang yon kahit sa ang lupalop ng Pilipinas, hanapin niyo siya. Utos ni Roberto, ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit. At si Isabela? Hindi na natin pwedeng hintayin ang susunod na linggo. Sa Tagaytay, sisiguraduhin kong hindi na siya makakababa ng buhay. Kung kailangang dumanak ang dugo bago ang board meeting, gagawin ko. Sa loob ng aking silid, habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana, naramdaman ko ang banta ng panganib. Ngunit sa halip na takot, isang malamig na katuwaan ang namuo sa aking dibdib.
Dahil sa bawat hakbang na ginagawa nila, lalo silang nahuhulog sa bitag na ako mismo ang gumawa. Maghanda ka, Angko Roberto? Bulong ko sa hangin. Dahil ang mukha ng traidor na matagal mong itinago ay malapit na nating ipakita sa buong mundo. Dumating ang araw na itinakda para sa board meeting ng Monteverde Construction. Ang boardroom ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot gumalaw. Naroon ang mga board member si Adrian na seryosong nakaupo sa tabi ko. Si Regina na pilit na pinapanatili ang kanyang regal na anyo at si Roberto na nakatitig sa akin ng may talim na tila ba binubutas ang aking pagkatao. Si Clarice ay naroon din sa gilid na kasuot ng isang mamahaling damit, tila ba ipinagmamalaki ang kanyang pagiging tagapagmana. Hindi niya alam na ang mundong kinatatayuan niya ay malapit ng gumuho. Magsimula na tayo, ani Roberto. Ang boses ay puno ng paimbabaw na otoridad. Ang agenda ngayong araw ay ang formal transition ng management tungo kay Regina at ang pag-apruba sa ilang malalaking investment transaksyon. Tumayo ako bago pa man makapagsalita ang secretary. Bago ang lahat, nais ko munang magpakita ng ilang mahahalagang dokumento na direktang makakaapekto sa integridad ng kumpanyang ito. Isabela, hindi ito ang tamang oras para sa iyong mga drama. Mariing bulong ni Regina, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa takot na ikinukubli ng galit. Mami, sa tingin ko ito na ang pinakatamang oras. Tugon ko ng may matigas na boses. Tumingin ako kay Adrian na agad namang nag-flash ng mga dokumento sa malaking screen sa harap ng lahat. Ito ang mga records ng R&B Holdings, panimula ni Adrian. Isang dummy company na lihim na tumatanggap ng milyong-milyong pondo mula sa Monteverde Construction sa nakalipas na 2 taon. Ang mga pirma sa bawat transaksyon, Regina Monteverde at Roberto Monteverde. Nagsimimulang magbulungan ang mga board members. Ang gulat sa kanilang mga muka ay hindi maipinta. Kasinungalingan yan, gawa-gawa lang ang mga dokumentong yan? Sigaw ni Roberto sabay hampas sa lamesa. Hindi lang yan. Patuloy ko hindi natitinag sa kanyang pagsigaw. Gusto ko ring ipakita sa inyo ang dahilan kung bakit nagawa nilang nakawan ng aking ama. Dahil sa simula pa lang ang katapatan nila ay wala sa pamilyang ito. Inilabas ni Adrian ang isa pang folder. Ito ang huling habili ni Don Vicente Monteverde na ginawa niya 3 araw bago siya pumanaw. At kasama nito ay isang DNA paternity test result. Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Regina. Si Clarice ay napatingin sa amin ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Isabela, ano ito? Tanong ni Clarice, ang boses niya ay nanginginig. Clarice, sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala ka ni na Mommy at Uncle Roberto na ikaw ay isang Monteverde. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Pero ang totoo, ikaw ay anak ni na Regina at Roberto. Traidor silang dalawa kay Papa. Isang malakas na pagsingap ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang screen ay nagpakita ng DNA results na nagpapatunay na 0% ang posibilidad na si Papa ang ama ni Clarice at 99.9% kay Roberto. Hindi totoo yan, Mommy, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sigaw ni Clarice habang nakatingin kay Regina na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kahit kanino. At ito pa ang huling katotohanan. Dagdag ko, ang boses ko ay puno ng pait. Ang aking ama ay hindi namatay sa natural na sakit. Pinatay nila siya. Inunti-unti nila ang kanyang buhay gamit ang lason para lang makuha ang kumpanyang ito. Wala kayong ebidensya, huling hirit ni Roberto habang pilit na tumatayo. Isang malaking palabas lang ang lahat ng ito para makuha mo ang kontrol, Isabela. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito at iharap sa screen, ang lahat ay natahimik. Nakita namin si Nanay Isabel. Siya ay nakatali sa isang upuan may busal sa bibig. At sa likuran niya ay ang pamilyar na pader ng isang luma at abandonadong bodega. May isang lalaking nakasuot ng maskara na may hawak na lighter malapit sa isang tumpok na mga tuyong kahoy at gasolina. Isang maling galaw, Isabela. At ang matandang ito ay magiging abo. Isang boses ang narinig mula sa phone. Boses yon ng isa sa mga tauhan ni Roberto. Napatingin ako kay Roberto.
Siya ay nakangisi na ngayon isang nising demonyo. Akala mo ba ay ikaw lang ang may plano, Isabela? Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang may hawak ng baraha. Hayop ka, Roberto. Sigaw ni Adrian akmang susugod, ngunit pinigilan ko siya. Nasaan si Nanay Isabel? Sigaw ko, ang puso ko ay punong-puno ng takot para sa tanging taong nagmahal sa akin. Nasa isang lugar na hindi mo kailanman mararating sa tamang oras. Malamig na sabi ni Roberto. Ngayon, pumili ka. Ang kumpanyang ito at ang katotohanang sinasabi mo o ang buhay ng matandang yan ibigay mo sa akin, ang lahat ng kopya ng mga dokumentong yan, at baka-baka lang ay hayaan ko siyang mabuhay. Tumingin ako kay Regina. Siya ay nakatingin din sa screen, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumingin ako kay Clarice na ngayon ay tahimik na umiiyak sa gilid tila na wala sa sariling katinuan matapos malaman ng katotohanan ng kanyang pagkatao. Ngunit ang pansin ko ay bumalik kay Nanay Isabel. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot, ngunit nakita ko rin ang pag-iling niya. Tila ba sinasabi niyang huwag akong sumuko? Adrian ang tracker, bulong ko. Nakalok na tayo, Isabela? Bulong din ni Adrian habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Ang cellphone na ibinigay ko kay Nanay Isabel ay may lihim na GPS tracker na hindi nila napansin. Hinarap ko si Roberto. Sa loob-loob ko nang inginig ako, pero ang labas ko ay kasing tigas ng bakal. Akala mo ba ay mananalo ka sa ganitong paraan, Roberto? Tapos na ang oras ninyo. 1 minuto, Isabela. 1 minuto bago ko iutos ang pagsindi ng apoy. Sabi ni Roberto habang tinitingnan ang kanyang relo. Attorney Adrian, tawagan ng pulis, ipakita ang bawat ebidensya sa kanila. Utos ko sa harap ng lahat ng board members. At kayo, baling ko sa mga board members. Saksi kayo sa krimeng ito. Kung hindi niyo ako tutulungan ngayon, kayo ang magiging kasabwat sa pagpatay. Sa isang iglap, naging gulo ang boardroom. Ang mga board members ay nagsimulang tumawag sa kanilang sariling mga abogado at sa pulisya. Si Regina ay sinubukang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga security guard na kinuha ni Adrian. Walang aalis dito, sigaw ni Adrian. Si Roberto nang makitang wala na siyang takas ay mabilis na lumapit sa akin at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Kung babagsak ako, Isabela, sisiguraduhin kong sasama ka sa akin. Ngunit bago pa man niya ako mahila, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng gusali. Nakatrace na namin ang lokasyon, sigaw ni Adrian habang nakatitig sa screen. Sa lumang bodega ng asukal sa labas ng lungsod, Isabela, kailangan makarating dun ang mga otoridad ngayon din. Nanay Isabel? Sigaw ko habang nakatingin sa screen kung saan ang lalaking may lighter ay tila nakakatanggap na ng utos. Ang screen ay biglang nag-static at namatay. Hindi, napaupo ako sa sahig, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isabela, kailangan nating pumunta doon, sabi ni Adrian habang tinutulungan akong tumayo. Tiningnan ko sina Roberto at Regina na ngayon ay pinapustasan na ng mga pulis sa loob mismo ng boardroom. Ang mukha ni Roberto ay puno ng pait at galit, habang si Regina ay tila isang kandilang nauupos. Si Clarice naman ay nakatulala lang sa sahig, hindi alam kung saan siya lulugar sa mundong, biglang nagbago. Hustisya. Bulong ko. Nakamit ko ang hustisya sa boardroom, pero ang buhay ni Nanay Isabel ay nakasalalay pa rin sa isang manipis na sinulid. Adrian, tara na, hindi natin pwedeng hayaang mamatay si Nanay Isabel. Lumabas sa kami ng boardroom ng mabilis. Iniwan ang mga anino ng nakaraan na unti-unti nang nilalamo ng batas. Ngunit habang tumatakbo kami patungo sa sasakyan, isa lang ang nasa isip ko. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Ang araw ng pagsisiwalat ay naging isang araw ng panganib. At ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa mga papel at dokumento, kundi sa apoy ng katotohanang handang tumupok sa lahat. Ang tunog ng sirena ng pulis ay tila musika sa aking pandinig, ngunit ang bawat segundong lumilipas ay tila isang nas ng kutsil, sa aking dibdib. Ang kotseng kinalalagyan namin ni Adrian ay mabilis na humaharurot sa madilim na kalsada patungo sa lumang bodega ng asukal sa labas ng lungsod. Adrian, bilisan mo baka. Hindi na natin siya maabutan. Sigaw ko, ang mga kamay ko ay nanginginig habang nakakapit sa dashboard. Malapit na tayo, Isabela. Kumapit ka?
Sagot ni Adrian. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Sa malayo nakita namin ang mapulang liwanag na nagmumula sa gitna ng kadiliman. Usok. Apoy! Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makarating kami sa tapat ng bodega, bumungad sa amin ang isang impyerno. Ang mga dila ng apoy ay unti-unti nang nilalamon ang bulok na istruktura ng bodega. Nanay Isabel! Sigaw ko habang papabas ng sasakyan. Tatakbo na sana ako papasok nang pigilan ako ni Adrian. Isabela, masyadong mapanganib ako na ang papasok tawagan mo ang mga bombero. Hindi kita hahayaang mag-isa, Adrian, si Nanay Isabel yon. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Kinuha ko ang aking shawl, binasa ito ng tubig mula sa bote sa loob ng kotse at itinakip sa aking ilong. Sabay kaming pumasok ni Adrian sa loob ng nagbabagang bodega. Ang init ay nakakapaso at ang makapal na usok ay nagpapahirap sa aming paghinga. Nanay Isabel, nasaan kayo? Sigaw ni Adrian. Sa gitna ng mga nagbabagang post, narinig namin ang isang mahinang ubo. Doon sa sulok ng bodega, nakita namin ang isang anino. Si Nanay Isabel nakatali pa rin sa upuan. Pilit na umiiwas sa mga bumabagsak na debris. Ija? Adrian? Mahina niyang tawag ang kanyang boses ay paos na sa usok. Mabilis na lumapit si Adrian para kalasin ang mga tali. Habang ginagawa niya yon, narinig ko ang isang nakakabining tawa mula sa likuran namin. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ang lahat? Humarap ako at nakita ko si Roberto. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng uling at pait. May hawak siyang isang galon ng gasolina at isang lighter. Ngunit ang mas nakakagulat ay si Regina, naroon din siya. Nakasandal sa isang pader, tila wala na sa sariling katinuan habang pinapanood ang apoy. Roberto, itigil mo na ito, tapos na ang laban niyo. Sigaw ko habang inihahanda ang aking cellphone sa aking bulsa na kaset na ito para mag-record. Hindi pa tapos, Isabela. Kung mamatay ako rito, isasama ko kayong lahat. Lahat ng siya lahat ng alaala ni Vicente matutupok dito. Sigaw ni Roberto habang nagsisimulang ibuhos ang natitirang gasolina sa paligid namin. Roberto, maahawa ka. Ang anak natin, si Clarice, ano na lang ang mangyayari sa kanya? Biglang sigaw ni Regina habang lumalapit kay Roberto. Tumakas na tayo. Iwanan na natin ang lahat. Anak natin. Humarap si Roberto kay Regina at tinulak ito ng malakas. Wala na tayong anak, Regina. Namatay na ang pangarap ko dahil sa katangahan mo. Kung hindi mo hinaya ang maging matalino ang batang ito, sana ay tayo na ang may-ari ng lahat. Mommy, Regina, aminin mo na. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado sa kabila ng panganib. Sabihin mo ang totoo. Kayo ang pumatay kay Papa, hindi ba? Kayo ang naglason sa kanya? Oo, kami nga. Sigaw ni Regina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kami ang nagplano ng lahat. Dahil si Vicente hindi niya ako kailanman minahal gaya ng pagmamahal niya sa nanay mo. Gusto ko ang yaman niya. Gusto ko ang kapangyarihan. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Nakuha ko na ang kanilang huling pag-amin. Adrian, ilabas mo na si Nanay Isabel ngayon na. Utos ko. Binuhat ni Adrian si Nanay Isabel at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Tatangkain sana silang harangan ni Roberto nang biglang gumuho ang isang bahagi ng kisa e bumagsak sa gitna namin. Ang apoy ay lalong lumakas, naging isang pader sa pagitan ko at nina Roberto. Mamatay tayong lahat dito, Isabela. Sigaw ni Roberto habang sinisindihan ang lighter. Ngunit bago pa man niya maitapon ang lighter, narinig namin ang isang malahas na pagsabog mula sa labas. Ang mga otoridad, ang mga bumbero, pulis, ito, sumuko na kayo. Napasugod ang mga operatiba sa loob ng bodega. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagpasok ng mga bumbero at ang pagdakma nila kay Roberto. Si Regina ay tila nawala na ng lakas at basta na lamang napaupo sa sahig habang pinupustasan ng mga pulis. Isabela, halika na! Sigaw ni Adrian mula sa labas. Tumakbo ako palabas, nilalampasan ng init at usok. Nang makarating ako sa labas, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Napaupo ako sa damuhan, habol ang aking hininga. Nanay Isabel!
Lumapit ako sa matanda na ngayon ay inaasikaso na ng mga medik. Ligtas tayo, Hiha. Ligtas na tayo, sabi ni Nanay Isabel habang hinahawakan ang aking kamay. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang suot ay puno ng uling. Ang kanyang mukha ay may mga galos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Nagawa natin, Isabela. Tapos na ang bangungot, mahina niyang sabi. Pinanood namin kung paano inilabas ng mga pulis na Roberto at Regina. Nakapustas na sila, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Sa malayo, nakita ko rin si Clarice na kararating lang sa lugar. Nakatayo siya malapit sa mga police car, nakatingin sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding pait at kawalan ng pag-asa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tanging ang mga luha na hindi tumitigil sa pag-agos. Hustisya. Bulong ko habang kinukuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Ipinakita ko kay Adrian ang recorded confession. Ito na ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang apoy ng bodega ay unti-unti nang pinapatay ng mga bumbero, ngunit ang apoy ng katotohanan na matagal nilang sinubukang itago ay tuluyan ng nagningas at tumupok sa kanilang mga kasinungalingan. Tumayo ako ng may bagong lakas. Ang Isabela na mahina, ang Isabela na biktima, ay tuluyan ng naglaho, kasama ng mga abo ng boligang ito. Ngayon sa harap ko ay isang bagong simula. Adrian, salamat, sabi ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Wala yon, Isabela. Simula pa lang ito ng pagbawi mo sa iyong buhay. Sagot ni Adrian ng may kasamang matamis na ngiti. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang hanging, wala nang halong usok. Tapos na ang paghihigante. Ngayon ang katarungan na lamang ang magpapasya para sa aming lahat. Lahat ng pahayagan, lahat ng istasyon ng balita, at maging ang bawat sulok ng social media ay puno ng isang pangalan. Monteverde. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa bagong proyekto o sa yaman ng pamilya. Ito ay tungkol sa isang imperyong gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kasalanan. Sa loob ng police station, nakaupo ako sa tapat ng isang glass window, pinagmamasdan ang mga taong minsang itinuring kong pamilya. Si Regina ay hindi na ang marangyang donya na nakilala ko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay puno ng dumi at uling, at ang kanyang mga mata ay tila nawala na sa katinuan. Sa kabilang silid, si Roberto ay pilit pa ring nakikipag-argumento sa kanyang mga abogado, ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Wala nang B. Monteverde na magliligtas sa kanya ngayon. Isabela, heto ang kape, mahinang sabi ni Adrian habang iniaabot ang isang paper cup. Umupo siya sa tabi ko. Kakasuhan sila ng murder, plundering of company funds at falsification of documents. Sa dami ng ebidensyang nakuha natin, lalo na ang recorded confession sa bodega, wala na silang kawala. Salamat, Adrian. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay biktima pa rin ako ng kanilang mga laro. Tugon ko habang nakatitig sa kawalan. Bahagi lang ako, Isabela. Ikaw ang gumawa ng paraan para itama ang lahat. Sagot niya nang may paghanga. Biglang gumukas ang pinto ng hallway at pumasok si Clarice. Tumigil ang mundo nang magtama ang aming mga paningin. Wala na ang mapagmataas na Clarice. Ang kanyang mga mata ay maga sa kaiyak, at ang kanyang balikat ay bagsak na tila pasa ng buong mundo. Ate! Tawag niya, ang boses ay halos pabulong. Tumayo ako at hinarap siya. Kahit alam kong hindi kami magkadu, kahit alam kong bunga siya ng kataksil, at may bahagi pa rin sa akin na nakaramdam ng kirot para sa kanya. Siya ang naging collateral damage ng kasakiman ng kanyang mga magulang. Clarice, maikli kong tugon. Totoo ba? Totoo ba ang lahat? Tanong niya, ang mga luha ay muling pumatak. Na hindi ako Monteverde, na si Uncle Roberto ang tatay ko, na pinatay nila si Papa. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Clarice. Ang DNA, ang mga dokumento, lahat ay totoo. Sabi ko nang walang halong galit, tanging pait na lamang. Napaupo si Clarice sa sahig, humahagulgol. Wala na akong kahit ano. Wala na akong pamilya. Wala na akong pangalan. Bakit nila ginawa ito sa atin? Tiningnan ko siya ng may halong habag. Hindi nila ito ginawa para sa iyo, Clarice. Ginawa nila ito para sa kanilang sarili.
Ikaw, ako, si Papa, lahat tayo ay ginamit lang nila para sa pera at kapangyarihan. Lumapit si Adrian at hinawakan ng braso ni Clarice para tulungan itong tumayo. Miss Clarice, kailangan niyo ring magbigay ng pahayag sa mga pulis tungkol sa mga alam niyo sa mga transaksyon ng inyong ina. Bago siya sumama sa mga pulis, lumingon si Clarice sa akin. Ate, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging masama ako sa'yo. Wala akong alam. Maniwala ka, wala akong alam sa pagpatay kay Papa. Alam ko, Clarice. At iyan ang dahilan kung bakit hindi kita isinama sa mga idedemanda ko. Pero ang yaman ng mga Monteverde, kukunin ko ang lahat ng hindi nararapat sa inyo. Malamig kong sabi. Pinanatili ko ang aking dignidad. Ang pagpapatawad ay isang proseso at hindi ko pa kayang ibigay yon ng buo sa sandaling ito. Pagkalipas ng ilang oras, dinala na sina Regina at Roberto sa kanilang mga selda habang hinihintay ang paglipat sa bilangguan. Bago sila tuluyang mailabas, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Regina sa huling pagkakataon. Isabela! Sigaw ni Regina pagkakita sa akin. Sinubukan niyang dambahan ng rehas. Hayop ka, akala mo ba? Ay mananalo ka? Buhay pa ako. Gagawin ko ang lahat para makuha muli ang kumpanya. Mommy Regina, tawag ko sa kanya sa huling pagkakataon. Ang boses ko ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Ang kumpanya ay hindi na sa inyo. Lahat ng shares na ninakaw nyo, lahat ng pondong inilipat nyo sa R&B Holdings ay binaliktad na ng korte. Magsisimula na rin ang pag-freeze sa lahat ng inyong assets. Sa madaling salita, wala na kayong kahit isang kusing. Hindi maaari, sigaw niya habang pilit na inaabot ang aking mukha. At ang pinakamasakit sa lahat, ngumiti ako ng mapait. Ang anak niyo si Clarice, kinahihiya kayo. Ayaw niya na kayong makita. Yan ang karma niyo, Regina. Ang mamatay ng mag-isa sa loob ng selda, habang ang taong pinakamahal niyo ay itinatatwa ang inyong pangalan. Iniwan ko si Regina na sumisigaw at nagwawala sa loob ng selda. Sa kabilang dako, nakita ko si Roberto na nakaupo lang sa sulok, nakatulala sa pader. Alam niyang tapos na ang laro. Ang katalinuhan at katusuhan niya ay nauwi sa wala. Lumabas ako ng police station kasama si Adrian. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag gayon. Nagawa natin, Isabela, sabi ni Adrian habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Oh, Adrian, pero nararamdaman ko ang bigat ng lahat, sabi ko. Ang imperyo ng mga Monteverde ay kailangang linisin. Maraming tao ang nawala ng trabaho, maraming kontrata ang nakabininbin. Marami pa tayong gagawin. Andito ako, Isabela. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Pangako ni Adrian, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang katapatan sa kanyang mga salita. Huminga ako ng malalim. Ang pagbagsak ng imperyo ay hindi ang katapusan. Ito ang pundasyon ng isang bagong simula. Isang simula kung saan ang pangalan ng aking ama ay muling kikinang hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa katotohanan at integridad. Tara na, Adrian, may kailangan pa tayong asikasuhin sa board. At may kailangan pa akong dalawin. Dumiretso kami sa sementeryo. Doon sa tapat ng puntod ni Papa, inilagay ko ang isang bumkos ng paborito niyang bulaklak. Papa, tapos na po. Bulong ko habang hinahaplos ang marmol. Nakuha na po natin ang hustisya. Ang kumpanyang pinaghirapan ninyo ay ligtas na. At ang mga taong nanakit sa inyo, wala na po silang kapangyarihan. Naramdaman ko ang banayad na ihip ng hangin tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Napangiti ako. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na ako sa nakaraan at handa na ako harapin ang bukas. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundo ni na Regina at Roberto. Nayon ang sikat ng araw sa labas ng aking opisina sa Monteverde Tower ay tila mas maliwanag at mas sariwa. Wala na ang mabigat na ulap ng pagdududa at takot na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng gusaling ito. Chairperson Isabela, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting sa ospital. Bati ng aking secretary. Salamat, Maria, susunod na ako. Tugon ko nang may kasamang ngiti. Tumayo ako at sandaling tumingin sa salamin. Hindi na ang maputla at takot na Isabela ang nakikita ko. Ang suot kong emerald green na suit ay sumisimbolo sa bagong pag-asa.
Sa aking lamesa, naroon ang isang kopya ng diaryo ngayong araw. Ang balita sa loob ay tungkol sa pinana desisyon ng korte, reclusion perpetua, o habambuhay na pagkabilanggo para kina Regina at Roberto Monteverde para sa kasong parricide at malawakang pagnanakaw. Si Clarice naman ay piniling lumayo sa ingay ng lungsod. Sa huling balita ko, nagtatrabaho siya sa isang maliit na NGO sa probinsya, sinusubukang itama ang kanyang buhay sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi ko siya kinalimutan, ngunit binigyan ko siya ng espasyo para mahanap ang kanyang sarili nang malayo sa anino ng kanyang mga magulang. Pagdating ko sa Don Vicente Monteverde Children's Wing, sinalubong ako ng tawanan ng mga bata. Ito ang proyektong kinuha ni Regina noon para lang sa pakitang tao, ngunit ngayon, ito ay buhay na buhay at tunay na naglilingkod. Nanay Isabel! Tawag ko nang makita ang matanda na abala sa pagpapakakain sa isang batang pasyente. Isabela, hiha, napakaganda ng araw na ito. Sabi ni Nanay Isabel habang niyayakap ako. Siya na ang tumatayong tagapamahala ng foundation. Binigyan ko siya ng maayos na bahay at lahat ng pangangailangang medikal bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Matutuwa ang papa mo kung makikita niya ito. Para sa kanya ang lahat ng ito, nanay. Bulong ko. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Si Adrian. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang formal na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malambot na ngayon. You look beautiful today, Isabella. Bungad niya sabay abot ng isang bouquet ng puting rosas. Salamat, Adrian. At salamat sa pagdating. Alam kong abala ka sa mga bagong kaso ng kumpanya. Sabi ko. Para sa'yo laging may oras. Sagot niya nang may kasamang matamis na ngiti. Pagkatapos nito, gusto mo bang pumunta sa Tagaytay? Sabi mo ay gusto mong panuorin ang sunset doon. Napatigil ako. Ang Tagaytay ang lugar ng aking kamatayan sa unang buhay. Oo, Adrian, gusto ko nang harapin ang lugar na yon ng walang takot. Pagdating ng hapon, naroon kami sa balkona ng aming rest house sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay kahel at lila. Ito ang mismong balkona kung saan ako itinulak noon ni na Clarice at Regina. Dahan-dahan akong lumapit sa rehas. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng pagkahilo o takot. Ang nakikita ko na lamang ay ang kagandahan ng bulkang Taal at ang kapayapaan ng kapaligiran. Isabella, tawag ni Adrian habang tumatabi sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay, ang init ng kanyang palad ay nagpapakalma sa aking puso. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong mahirap ang muling magtiwala. Pero gusto kong malaman mo na simula na makita ko ang tapang mo, hindi ko na hinahangad na malayo sa tabi mo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Adrian, sa loob ng mahabang panahon, ang tanging alam ko lang ay ang lumaban at maghigante. Hindi ko alam kung paano muling magmahal ng walang pag-aalinlangan. Kung ganun hahayaan mo ba akong turuan ka? Dahan-dahang inilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon. Sa loob ay isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Hindi ko hinihiling na magpakasal tayo agad. Ang gusto ko lang ay ang pagkakataong samahan ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw sa buhay mo. Will you let me stay, Isabella? Naramdaman ko ang luhang pumatak sa aking pisingi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Ang happy ending na akala ko ay para lamang sa mga pelikula ay abot kamay ko na. Oo, Adrian. Manatili ka dahil sa mundong puno ng traidor, ikaw ang kaisa-isang katotohanang gusto kong panghawakan. Sagot ko habang hinahayaan siyang isuot ang singsing sa aking daliri. Niyakap niya ako ng mahigpit habang ang huling sikat ng araw ay naglalaho sa abot tanaw. Sa kabilang buhay ang paglubog ng araw na ito ang naging hudyat ng aking kamatayan. Ngunit sa buhay na ito ang hudyat ng aking tunay na pagsilang. Ang yaman ang kapangyarihan at ang pangalan ng mga Monteverde ay muli ng malinis. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Tumingala ako sa langit at bumulong sa hangin. Papa, malaya na po ako. At sa wakas, masaya na po ako. Ang simula ng aking bagong buhay ay hindi na tungkol sa paghihigante.
Ito ay tungkol sa pag-ibig, katarungan, at sa kapayapaang matagal kong hinanap. At habang nakasandal ako sa balikat ni Adrian, alam kong handa na akong harapin ang anumang bukas na darating. 5 taon ang lumipas. Ang Monteverde Construction ay hindi lamang naging pinakamalaking kumpanya sa bansa, kundi naging simbolo rin ng integridad. Ang foundation ay nakapagpatayo na ng 10 sangay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Isang hapon habang naglalaro ang aming munting anak na si Vicente sa damuhan ng aming bahay, nakita ko si Adrian na paparating bitbit ang mga laruan ng bata. Isabela, ang sabi ni Nanay Isabel, handa na raw ang hapunan. Sabi ni Adrian sabay halik sa aking no. Salamat, mahal, tugon ko. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyong ito ay hindi na puno ng mga lihim at bulong ng kataksilan. Puno na ito ng tawa, pagmamahal at pag-asa. Ang pamanang iniwan ni Papa ay hindi lang pera o gusali. Ito ay ang aral na ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay laging hahanap ng paraan para lumabas at magbigay ng liwanag. Ako, si Isabela Monteverde. Minsan ang pinatay ng kataksilan, ngunit muling binuhay ng katarungan. At ito ang aking tagumpay.